pasasalamatan, manawin. Dahil sa dakilang ang ikapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Jesucristo, tugon na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka, maawa ka sa amin. Sa kanan ng Ama, sapagkat ikaw na makawalan at nagkarasan, ikaw lamang o Jesucristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa pagkakilaan ng Diyos na Amen. Ng Diyos na Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lingid sa aming paningin ang mga inihanda mo para sa mga nagmamahal sa iyo. Padaluyin mo sa amin ang agos ng iyong pag-ibig upang sa pagmamahal namin sa iyo ng higit, makamtan namin ang iyong mga pangakong di malirip na hindi pa sumasagi sa isip namin o panaginip. Iniluluhog namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Noong mga araw na iyon, sinabi ng mga pinuno sa hari, "Kamahalan, dapat ipapatay si Jeremias. Sa kasasalita niya ay matatakot tuloy ang mga kawal, pati ang mga mamamayan. Hindi nakatutulong sa bayan ang taong iyan. Manapay ibig niyang mapahamak tayong lahat." Kaya't sinabi ni Haring Sedekias,
Kung gayon, gawin ninyo sa kanya ang ibig ninyo. Hindi ko kayo mapipigil. Dinakip nila si Jeremias at dinala sa may balon ni Prinsipe Malkias sa himpilan ng mga bantay. Matapos talian ng lubid, inihugos nila si Jeremias sa balon. Hindi tubig kundi burak ang laman ng balon, kaya lumubog siya sa putik. Pumunta roon si Ebed-Melech at sinabi sa hari, "Kamahalan, masama ang ginawa ng mga pinuno. Inihulog nila sa balon si Jeremias. Maaaring mamatay siya sa gutom pagkat wala ng pagkain sa lungsod." Iniutos ng hari na magsama si Ebed-Melech ng 3 lalaki at pagtulong-tulungan nilang iahon sa balon si Jeremias at baka mamatay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang pagtulong mo sa amin, Panginoon, ngayoy gawin. Ang pagtulong mo sa amin, Panginoon, ngayoy gawin. Ako ay naghintay sa aking Panginoon at dininig niya ang aking pagtaghoy. Ang pagtulong mo sa amin, Panginoon, ngayoy gawin. Sa balong malalim na lubhang maputik, inihaon niya at dooy inalis. Ligtas sa dinala sa malaking bato at naging panatag, taglay na buhay ko. Ang pagtulong mo sa amin, Panginoon, ngayoy gawin. Tinuruan niya ako pagkatapos ng bagong awiting pampuri sa Diyos. Ang bawat makasaksi ay matatakot at sa poong Diyos magtitiwalang lubos. Ang pagtulong mo sa amin, Panginoon, ngayoy gawin. Mahina man ako at wala ng lakas, ngunit sa isip mo'y di mo kinakatkat. O aking tagatulong, tagapagligtas, Panginoong Diyos, huwag ka nang magluwat. Ang pagtulong mo sa amin, Panginoon, ngayoy gawin. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Mga kapatid, yamang nagliligid tayo ng makapal na saksi. Iwaksin natin ang kasalanan at ang anumang balakid na pumipigil sa atin. At tayo'y buong tiyagang magpapatuloy sa takbuhing nasa ating harapan. Ituon natin ang ating paningin kay Jesus, na siyang pinagmulan ng ating pananampalataya, at siya ring nagpapasakdal nito. Dahil sa kagalakang naghihintay sa Kanya, hindi niya ikanaya ang mamatay sa krus. At siya ngayoy nakaluluklok sa kanan ng trono ng Diyos. Isip-isipin ninyo kung gaano ang tiniis niyang paglaban ng mga makasalanan upang hindi kayo manlupaypay o panghinaan ng loob. Hindi pa humahantong sa pagdanak ng inyong dugo ang pakikitunggali ninyo sa kasalanan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Ang tinig ko'y pakikinggan ng kabilang sa aking kawan. Ako'y kanilang susundan.
Sumainyo ang Panginoon, at sumaiyo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Naparito ako upang magdala ng apoy sa lupa, at sana'y napaningas na ito. May isang binyag pa na dapat kong tanggapin, at nababagabag ako hanggat hindi natutupad ito. Akala ba ninyo'y pumarito ako upang magdala ng kapayapaan sa lupa? Sinasabi ko sa inyo, hindi kapayapaan, kundi pagkakabahabahagi. Mula ngayon, ang 5 katao sa isang sambahayan ay magbabahagi, 3 laban sa 2 at 2 laban sa 3. Maglalaban-laban ang ama at ang anak na lalaki, ang ina at ang anak na babae, at gayon din ang biyanang babae at ang manugang na babae." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesu Kristo. Magsiupo po muna ang lahat. Hindi ko po kayo masisisi kung parang nalito kayo o parang nabagabag kayo sa mga sinabi ng Panginoon sa Ebanghelyo sa araw na ito. Lalo na nang sabihin niya na siya ay naparito, hindi para sa kapayapaan, kung hindi sa pagkakabahabahagi, sa kaguluhan, ika nga. Ito ba talaga ang nais ng Panginoon? Na magkabahabahagi ang mga pamilya, mag-away-away tayong lahat. Siguradong hindi ito ang hangarin ng Panginoon. Mayroon lamang gustong ipunto o ibigyan ng diin ang Panginoon sa pagkakataong ito. Ito ay ang realidad o ang katotohanan na ang kaayusan ay mangyayari lamang pagkatapos ng kaguluhan. Ano ibig kong sabihin po? Tingnan na po natin ang kalikasan. Kailan tayo nakakalanghap dito sa kalunsuran, sa Kamaynilaan? Kailan tayo nakakalanghap ng sariwang hangin? Kailan parang nakakaramdam tayo ng maayos na hangin dito sa kalunsuran? Siguro po ay tasang-ayon kayo pag sinabi kong pagkatapos ng mga bagyo. Pagkatapos ng mga bagyo, ang hangin dito sa Kamaynilaan parang malinis mula sa usok, no? Mula sa dumi ng ating kapaligiran. Bakit? Dahil alam naman po natin, gaya ng kamakailan lamang, sunod-sunod na bagyo yan, malakas na hangin, matinding pag-ulan, alam po natin ito yung luminis, no? Sa hangin natin, sa himpapawid natin. Nawala yung mga alikabok, usok sa ating hangin. Ito ay nangyari lamang nung dumaan ang bagyo. At pagkatapos noon, mas maayos, mas sariwa ang hangin. Hindi po ba? Pagkatapos ng bagyo, sakalang lumilitaw ang bahaghari. Ito po ay batas, no? Batas ng kalikasan. At ang buhay po natin ay hindi po malayo sa batas ng kalikasan na mula sa kaguluhan, pagkatapos nito, mayroong pangako ng kaayusan. Tingnan po natin ang buhay ng Panginoong Jesus. Di po ba? Naaalala ninyo, nung siya ay nandoon sa hardin ng Gethsemane, ang sabi nga doon sa Ebanghelyo, yung kanyang pawis, yung kanyang luha, parang patak ng mga dugo. Bakit? Dahil nandoon ang kanyang dinadaanan na kaguluhan. Pero hindi doon natapos dahil isang araw o 3 araw, dumating ang bukang liwayway ng kaayusan, bukang liwayway ng kapayapaan ng buhay nung siya ay muling nabuhay. Tingnan natin yung mga Israelita sa Lumang Tipan. Sa Lumang Tipan, pinalaya ng Diyos ang mga Israelita
mula sa pagkakaalipin sa Ehipto. Pinangunahan sila nino, ni Moises. 40 araw siya lang naglalakbay doon sa disyerto. Dumana sila ng gutom, uhaw, takot, no? Sa mga taon na iyon. Pero pagkatapos po noon, ay narating nila ang tinatawag na lupang pangako, the promised land. Kanila lamang na mana ang buhay sa lupang pangako pagkatapos ng maraming taon ng kaguluhan ng paghihirap. Ganito po ang katotohanan. Yan po ang batas o realidad ng ating buhay. Na minsan po, tayo mismo sa sandaling ito, marahil yung iba sa inyo naguguluhan. Ang gulo ng bahay ninyo, nagkakaaway-away kayo sa loob ng pamilya. Marahil yung inyong magkakaibigan, hindi kayo nagkikita-kita dahil mayroong samaan ng loob. Marahil yung inyong kalooban ngayon, parang ang dami nyong iniisip, hindi nyo alam ang gagawin ninyo. Litong-lito na kayo. Bagabag na bagabag kayo. Dala-dala nyo ito. Pero ano mensahe ng Panginoon? Huwag kayong mag-alala. Kapit lang. Kapit lang. Maghintay ng kaunti. Be patient. Dahil alam natin, pagkatapos ng mga sandali, panahon ng kaguluhan, ng pagkalito, ng takot, ng paghihirap, naroroon ang pangako ng Diyos ng isang bagong simula, buhay na mas maayos, payapa, buhay na mayroong katuparan ang mga pangako ng Diyos. Kaya kapit lang tayo. Ganun talaga. Minsan tayo sumusuko tayo sa bansa natin. Ang hirap mong mahalin, Pilipinas. Ang gulo-gulo ng Pilipinas. Tama po? Pero kapit lang tayo. Huwag tayong mawala ng pag-asa sa ating bansa. Patuloy tayong magdasal. Patuloy tayong umambag sa isang mas makatwiran at makatarungang lipunan. Patuloy po nating gawin ang kaya nating gawin para sa ating kapwa. Magulo man, matigas ang ulo ng mga Pilipino, pero tayo po ay naniniwala na ang kaguluhang ito, dahil sa biyaya at karunungan ng Diyos, dadalhin tayo nito sa isang buhay na mas maayos, maginhawa, mapayapa, at maunlad. Ano yung dinadaanan mo ngayong kaguluhan? Ano yung mga pagkalito mo ngayon? Ano yung dala-dala mo? Ano yung nagdudulot sa iyo ng hirap sa mga sandaling ito? Dala-dala mo yan sa iyong dibdib. Napakabigat. Pero kung tatanungin natin ng Diyos, sasabihin niya sa atin, kumapit ka lang. Umasa ka lang. Patuloy kang manalangin. Patuloy kang lumaban sa buhay na ito. Dahil kahit ang bagyo hindi nagtatagal, kahit ang super typhoon natatapos at dumadaan lang din. Pero ito ay mag-iiwan sa atin ng isang buhay na mas maayos, mapayapa, maginhawa, kasama ang Diyos. Magsitayo po ang lahat. Sumasampalataya ako Sa Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat, nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako
sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ang iyong pag-ibig, Ama, na aming nararanasan sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesus, ang siyang nagtutulak sa amin tungo sa mga radikal na pagpapasya at pagbabago sa aming buhay. Tulungan mo kaming lagi kang piliin sa lahat ng pagkakataon upang aming makamit ang kaganapan ng buhay. Buong pagtitiwala kaming dumadalangin, Ama, dinggin mo ang aming mga puso. Ama, dinggin mo ang aming mga puso. Sa diwa ng sinalidad, maging tapat na daluyan nawa ang iyong biyaya ang mga pinunong ng aming simbahan sa kanilang pakikinig sa mga pangangailangan ng iyong kawan. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming mga puso. Maantig nawa ng iyong labis na pag-ibig, Ama, ang aming mga pinunong pambansa at lokal, at piliin nila ang kabutihang, pangkahalatan at pagkalinga sa kalikasan, saan man at kailanman. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming mga puso. Sa aming pagtutulad, sa iyong walang pagsubaling pag-ibig, Ama, lumaghanap nawa ang bawat pamilya sa pag-ibig. Tulungan mo ang bawat kasapi ng bawat pamilya na manatili sa pag-ibig, lalong-lalo na sa mga pagkakataong mahirap umibig. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming mga puso. Sa kanilang pagbabalik sa iyong piling, yakapin mo sa iyong pag-ibig ang aming mga yumaong mahal sa buhay. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming mga puso. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating pansariling kahilingan, gayon din ang mga pangangailangan ng ating pamayanan. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming mga puso. O Diyos naming Ama, sa pagkakatawang tao, paglilingkod, pagpapakasakit, kamatayan, at muling pagkabuhay ng iyong anak, ipinamalas mo ang iyong layuning mahalin at tubusin kami. Tulungan mo kaming masalamin ang parehong pagmamahal sa isa't isa upang kami rin ay maging aktibong tagapagmagitan ng iyong pakikinig at kaligtasan. Sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo po muna ang lahat. O Diyos namin, naghayanan naming alay sa inyo. Galing din po sa inyo mga biyaya na ito, pinapayatala mula sa aming ani. Inyong nawa itong ikaligaya. Mamarapatin po sila inyong gawin. Katawan at dugo ng inyong anak, minamahal namin Jesus. Minamahal namin Jesus. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon
itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay upang maganap ang pagpapalitan ng iyong kaloob at ng aming handog sa aming paghahain na iyo na ring ibinigay para kami maging marapat na iyong paunlakan. Sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesu Kristo na aming Panginoon. Siya ay naging kapwa naming maaasahan upang may mangunang umako sa pananagutan dahil hangad mong magbago ang kinamihas ng pagkakanya-kanya ng sangkatauhan. Bunga ng pagtitiis, siya ay nanaig at ang kamatayan ay kanyang nalupig. Kaya't siya ang aming daan para aming masapit ang iyong tapat at maaasahang pag-ibig. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 ang iyong Diyos ng mga napupuno ang langit at lupa ng kadakilan mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig.
Puspusin mo kami sa pag-ibig kay isa ni Leon na aming Papa at ni Jose na aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang bakas, kaisa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Maging sino pa man tayo, ano pa man ang ating nakaraan o kalagayan sa kasalukuyan, tayo pa rin po ay inaaruga, kinakalinga at inaangkin ng Diyos bilang kanyang mga anak, kung kaya't bilang magkakapatid, tumawag tayo sa isang nagmamahal na Ama sa langit. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasahin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming sa araw at patawarin mo Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban,
kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Tayo po'y magbigayan ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa banal na pakikinabang, si Kristo ay aming pinagsaluhan. Hinihiling namin kami maging katulad niya sa langit, pakundangan sa kanyang pagiging aming kaparis, bilang tagapamagitan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan, lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtanawa namin ang iyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo itong mga imahen at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo na aming maluwalhating Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang pag-ibig at misyon ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, inipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan.
kayanan sa isag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati